Hi everyone, this is Karen Avelia and welcome back to our YouTube channel. So for today's video guys, ay uwi tayo sa aming probinsya kasi may meeting ako kailangan kong tapusin. And then hindi kasi pwedeng si Mama Jingjing na yung mag-attend ng meeting na yun. Kailangan kasi ako mismo yung mag-attend, yung grantee mismo. So ayan, so let's go guys! Good morning. It's already 8. I know it's 7:22 a.m. in the morning and look at the sun. Where's the sun? Ang ganda ng sikat ng araw for today's video, pero yung gising ko hindi maganda. First of all, sabi ko wag ilak yung kwarto, nilak yung kwarto, ang tagal na nakapasok sa loob. And secondly, nung nandito na ako sa bukid, saka pa nag-inform yung ML namin. Ibig sabihin ng ML is municipality leader ng Pantawid na the meeting was cancelled. It's because of the emergency meeting. And now I am so frustrating. It's because nandan ako dito sa bukid. I already spent my money and time to going in here, and this is so bad. You know what? Here's my mother. We're there. This is so bad. It's very, very bad. You know what, guys? I have a class today. We have a face-to-face class. And since nandito naman din ako, pupunta na din ako sa aming bahay, sa aming munting bahay kubo. So dito kami dadaan sa may sapa, pero may bridge na siya. Ginawan siya ng bridge ng mga tanod dito sa amin. And then pagkatapos namin dun sa bahay, umalis na din ako agad. Papunta kami ngayon kina Ate Mercy, yung tita ko dito sa bukid. And then so makikita nyo dito sa may gilid sa amin, ito yung mga lunangan ng mga kabaw na ginagamit sa pag-araro para sa mga pagkain dito sa bukid. So sa makikita nyo, super grabe yung bitak-bitak ng lupa at wala na ding katubig-tubig yung mga lunangan dito, kaya yung mga kabaw is nahihirapan sila kasi kailangan talaga nilang kailangan nila sa isang araw na dapat nakalubog sila sa tubig kasi yun yung parang din nila, yung pang cool down sa init ng panahon. So hi guys, sa super init dito sa bukid.
nag-crack na din yung mga ano, lungangan sa kabaw. Kikita niyo sa weird. Ano ba yan? Puro tayo na yung natapakan ko. So, ayan guys, pagdating ko dito kila Ate Mercy, nagnakaw ako agad ng mangga. Oy, tapos nagkumuha din ako ng kutsilyo. Hinanap ko yung tao doon, kung meron bang tao doon sa loob, o di kaya doon sa pikas na balay nila. Pero wala talagang tao, kaya ayun, pinagpatuloy ko na yung pagbalat ko ng mangga. Pagkatapos itong balat ng mangga, ay babalikan ko yung mangga, puno ng mangga nila. Mangunguha talaga ako ng mangga. Dito sa amin, pag walang tao, lalong-lalo na pag ano lang, proud ka. Watan here. Magnakaw ng mangga. May tao day dire. Pero may ebidensya naman din ako nagnakaw. Kasi wala talagang tao. So, ayan. Pero may tao naman yung pagkamaya-maya niya. So, ito yung time ngayon. Ang kang Mariam ni. So, ayan guys. Mangunguha na tayo ng mangga. So, habang ako nangunguha ng mangga, nakita ko yung anak ko na papunta sa akin. And I am so happy. Kasi kahit hindi niya alam kung nasaan ako, ay pinuntahan pa din niya ako. Parang nagbabaka sakali lang na nandito pa ako kila Ate Mercy. Kasi hindi talaga niya alam na umuwi talaga ako ngayon. So, ayan yung itsura niyan. Napawis-pawis. Kasi super init talaga. Tapos yung kasama ko na nagnako ng mga guys, yung kapitbahay lang naman ni na Ate Mercy. Si Ate Helen. So, shout out kayo sa Ate Helen. Ate Helen kasi may kasama ako dito nanguha ng mangga, pero meron naman talagang tao, kaya lang na para siyang natutulog, ganon. So, hindi na namin inistorbo, nanguha na lang din kami ng mangga dito. And then, ito nga pala yung aking mga kasama dito sa pagkuha ng mangga, yung ano ba tawag doon? Yung apo ni Ate Mercy, ni Tita Mercy, Ate Mercy, parang nalilito na tuloy ako. Ni Ate Mercy, tapos yung anak ko, tapos si Mama Jingjing, tapos si Ate Ellen. So, yun lang guys. So, let's enjoy this video. So, ganito po talaga sa amin, sa bukid namin, pag yung timbungan ng mga prutas, ay makukuha mo talaga sila na hindi mo na kailangan pang umakyat sa pinakataas. Pwede mo siyang abutin dito lang sa baba. So, let's go! So, yan yung nakuha ko and I'm super happy. Dadalhin ko ito dito sa city. So, let's enjoy everyone. Dito ako man. Stay. Dagko kayo. Labuang. Kapoy! Kapoy kayo, dito ko sa tuan, uli ko. Asa dis kuya ma? Wa ni kuyog ma? Lama. Ko asa god man ay ito mo. Hinog na natin. So, super nice ng weather dito sa bukid today. Mahangin, tapos mainit, pero it's super nice. I really love the vibes. Nandito kami sa ilalim ng mangga, tapos ako yung may kumuha ng mangga. Pero, hindi namin inubos yung mangga. Kasi wala dito yung maaari. Pero gusto ko pang kumuha kasi yung mga ko. Wait lang. So, habang tayo ay nagmuni-muni, ay kinausap ko muna yung anak ko kung kumusta na siya, kung ano yung nangyari sa school niya, kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. So, ayan. Ganito lang po talaga kami. Nag-uusap-usap lang po talaga kami dito. Kinausap ko siya kung ano yung dapat at ano yung mali. Yung mga ganon. Tapos kung ano yung mga ginagawa niya dito sa
bukid kasi hindi ko naman siya araw-araw natatawagan, hindi ko naman din siya araw-araw nakakausap kasi nga wala silang cellphone dito, and then ayan lang, parang ano lang na namin din to, quality time na mag-ina. So ayan, para talaga akong ano dyan, advisor kung makapag-haplos-haplos ng likod so ayan, kinangumusta ko lang siya kasi nga minsan lang naman din ako umuwi dito. Tapos kung ano yung mga problema niya, baka may problema siya, hindi lang niya sinasabi kay mama, o di baka ayaw lang niya sabihin din sa akin. Yung parang naghahanap lang ako ng para siyang gusto kong maging comfortable siya na anytime, anywhere, pwede niyang i-share sa akin kung may mga problema man siya, kung may mga gusto man siya. Actually guys, may gusto naman talaga siya, pero ang gusto niya naman, hindi ko naman po siya ma-afford kasi yung gusto niya ay bike. Paano ko naman ma-afford yung bike? Naghihirap tayo sa buhay, diba? So yun lang, tumitingin pa talaga sa camera, kala niya hindi ako nag-record, yun lang. At dahil hindi pa talaga ako kontento at alam niyo yung parang naibigan ko talaga yung mangga dito banda, kinuha ko talaga siya pero hindi ko siya makukuha kasi ang liit ng height ko, tapos yung ko naman, yung pag-amba ko ay hindi pa nakakalahati dito sa mangga, kaya yun, kung ano lang yung maabot ko, yun lang yung kinukuha ko. So yes, medyo nag-struggle talaga tayo dito banda kasi guys, kulang tayo sa height, tapos ang bigat pa ng katawan ko, yun, hindi ko na maano yung katawan ko, hindi ko na siya kayang i-jump ng mas mataas, yun. Nagandito na tayo, sige sa kasama ha. Wala man. Bush. Ayun na lang, Eric. Katong buhol ba na dagat? Ano gani ang buhol? So ayan, pagkatapos natin kumuha ng mga mangga, ay nandito na yung may-ari na sa Ate Marcel, siya yung nakablo. Tapos ito na yun, nakalibre pa tayo ng lunch. The main reason kung bakit nakapag-lunch kami dito, kasi birthday pala niya, kaya so happy birthday to you! So ayan nga guys, ang laki pala ng kain ko, alam mo nga nakailang ako dyan. Kailang dungag ako ng pagkain just kasi grabe talaga. Ang sarap talaga ng pagkain nila dito. Ang sarap talaga pag libre, no? So, ayan. Siya din pala yung sasakyan ko. May sasakyan kasi sila. Yung sasakyan ko papunta dito sa Talisay City kasi babalik din sila dito. Tapos yung pupunta nila is Mambaling. So, ayan. Makikisabay tayo. So, nakalibre na tayo ng mangga. Nakalibre na tayo ng lunch, so nakalibre pa tayo ng pamasahe. So, super sulit talaga ng pag-aantay ko dito. So, naging sulit naman pala yung pag-uwi ko dito. Although, walang meeting na naganap. So, may nakakain naman ako. Tapos, nakabanding ko naman yung anak ko. Tapos, sila si Ate Mercy and then yung si Mama Chinching. So, yun guys. Thank you for watching everyone. Please like and subscribe. Bye. See you in my next video.